maganda sa message na to, dun sa Asian Jewish wedding, yung groom ang pumipili sa bride, tapos binabayaran na niya, nagbibigay na siya ng dowry to secure the bride, na ay pag-aari na kita, ako ang iyong mapapangasawa, akin ka. Parang yun din yung sinisimbolize kung paano yung ginawa ni Jesus for us. At the first place, Jesus was the one who chose us from the very beginning, whether we like it or not. At actually, binayaran na niya ang kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan. Sinecure na niya tayo. Parang ang seal ay yung blood. Tapos nun, ang guarantee ay ang mark, para mang resibo na tayo ay pag-aari ng Lord, ay ang Holy Spirit na binigay sa atin. Na yun yung parang deposit pa. Na yun ang mapanghahawakan. Na pag pinresent, ito may proof na ito yung pag-aari niya kasi ito yung resibo eh. Yun yun. Yung Holy Spirit. Pero ang pinangbayad ay yung blood of Christ. So parang nakaka-touch, no? Kasi talagang talagang yung way kung paano tayo ni-redeem ng Panginoon. Parang ganyan din yung sa parang na-realize ko, kung halimbawa pala I will end up single all my life, kakasal pa rin ako in the future kasi pag dumating si Lord, I will be united with Him as He is my groom and I am the bride. So happen that nagkataon naman na bindas naman niya ako, ako yung nakapag-asawa, pero more than anyone else, he is my ultimate husband. Siya yung ating siya ay ating groom, 'di ba? So yun nga, I pray na maging awakening sa atin ito, that we are not waiting in vain. So God is preparing something good, not just good but beyond what we can imagine or think. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa atin. And kapag dumating na siya, whatever we are going through, yung mga trials, sicknesses, stress, anxiety, depression, or anything, sickness, yan, ganyan pinagdaanan natin, this will all come to pass. Wala na yan pagdating sa heaven. Kaya nga we should hold on, we should persevere, and we should take heart. Kasi nga, ang ganda ng piniprepare ni God sa atin. Lahat ng nandito sa mundo, lahat ng pinagdadaanan natin dito, temporary lang yan, 'di ba? Kumbaga, kailangan lang natin mag-hold on talaga. Mag-hold on a bit longer kasi malapit na dumating si Lord. And hindi sayang yung pag-wait natin. So, ang pinaka takeaway dito is while waiting, kasi ganito yan eh. We are praying that God will give us the best. What we hope, the best hopes, 'di ba? We are expecting God na ibigay sa atin yung best. Pero kung i-assess natin yung sarili natin, are we being God's best? Kailangan first of all, we also be prepared or maging ready tayo doon sa blessing na ibibigay niya sa atin. So, yun din, while waiting for the ultimate blessing, not just yung piniprepare na place ni God sa heaven para sa atin, ang ultimate blessing natin, si Jesus. Siya yun. So, while waiting for Jesus' return, ano ang ginagawa natin sa buhay natin? How are we managing yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ni Lord? Kamusta yung stewardship natin sa time natin, sa buhay natin, sa mga binigay ni Lord, yung mga tao sa paligid mo? How did you treat them? Your family, did you love them? Did you care for them? Tumutulong ka ba sa kapwa mo? Nagiging generous ka ba? Sinishare mo ba kung ano yung meron ka? O nagiging madamot ka sa mga pagpapala ni Lord? Sinasarili mo lang. Ikaw ba ay nakapagpatawad na? Meron ka bang bigat sa puso mo na meron kang taong masama ang loob mo pero up to now di mo pa mapatawad? Kamusta yung yung pinagkatiwala sa'yo ng Lord? Lahat, talento, finances, ganyan. Nagsaserve ka ba kay God? So marami tayong kailangan tingnang area sa buhay natin that we should reflect on. Kamusta ba yung at most of all, kamusta yung ating personal relationship kay Lord? 'Di ba? Ano ba yung priority natin
wala naman pong masama pwede kain to love ako? the things, wait lang, to love the things in this world, but lagi nga tayo nire-remind na, sabi ni Lord sa 1 John 2:15, do not love the world or anything in this world, for the love of the Father is not in them. At laging sinasabi ni Lord na, you shall have no other gods before me. Kasi pag minahal mo yung mundo, it will it will start to become an idol, and it will separate you, or it will pull you away from the Lord. So ayun, kailangan din mag-focus tayo on what really matters. Wala namang masama na maghangad ka ng ganito, mangarap ka na sana magkaroon ako ng ganito, pero hindi mo dapat i-Diyos yun, hindi mo dapat yun ang maging priority mo, na yung tipo bang pag wala iyon ay hindi ka magiging masaya. Wala ng satisfaction ng puso natin, ang kakontentuhan ng ating puso, ang kaligayahan ng ating puso ay si Jesus lang. So yun, parang reminder din ito na hindi tayo nagwe-wait na with trembling na noon darating na si Lord. Kasi hindi ganoon eh. Ang tunay na nag-aantay sa Panginoon, na talagang mahal ang Panginoon, na nanabik, na para bang, alam mo yung nag-anticipate ka na actually you are really waiting for Him to come. Gustong-gusto mo na siyang bumalik kasi alam mo na it will be over. Lahat ng pinagdadaanan natin sa mundong ito, tapos na. Yung mga paghihirap, yung mga kaguluhan, yung mga natural disasters na yan, yung mga calamities, yung mga kasamaan ng tao, yung korupsyon, ganyan, yung mga karamdaman, kahirapan sa mundo, yan, mawawala na yung lahat pag dumating si Lord. Kaya nga, pero syempre, ang maliligtas nga naman po ay yung mananatiling tapat sa kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Kailangan yung faithfulness mo kay Lord, yung hindi ka hindi ma-divert, or hindi mag-shift yung focus mo eh. Kailangan sa Kanya lang. So ayun lang, shinare ko lang po kasi sobrang nakaka-bless yung message, and lagi tayong nire-recalibrate, and lagi tayo pino-point back kay Jesus. Kasi minsan talaga hindi maiwasan, even may mga times na nag-i-stumble tayo, may times na nafo-focus tayo sa mga bagay na hindi naman worth it of our di ba, parang yung mga bagay na ginagamit po ng kalaban para masira yung ating focus kay God. Diba? Mahirap naman po talaga ang buhay sa mundo. Even si Jesus po, sinabi po ng Lord yan na in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So I pray po na while we are waiting for Him to come back, we will live our lives in total devotion, and a full surrendered life, a life that really honors God, that really glorifies God, a life that blesses others, a life that truly is centered in Christ. Yung buhay po na totally centered in Christ, a life of full surrender and full trust in the Lord. We will walk in obedience to Him. We will love Him totally, and we will love Him talaga to the core, si Lord. Kasi ayun, deserve ng Panginoon yan dahil sa ginawa niya for us. So yun, maraming salamat. I hope na bless po kayo sa message ngayon. Thank you. Bye-bye.